Sama-sama tayong magiging saksi. Bistado ang iligal na pagsasali ng methanol sa mga drum ng diesel at gasolina sa Caloocan City. Ginagawa raw ito para maparami ang petrolyo. Naabot po sa halos 9 na milyong piso ang halaga ng nakumpiska. Saksi, si June Veneracion. Sinundan ng mga miyembro ng PNP Highway Patrol Grupo HPG ang isang tanker truck hanggang makapasok ito sa isang garahe sa Caloocan City. Dito nila ito naaktuhang isinasalin ang kargang methanol sa mga drum na may lamang diesel, gasolina at premium gasoline. 6 ang arestado, kabilang ang driver at pahinante ng tanker truck. Wala silang mapakitang documents na legit yung kanilang transaction or business para po. Halos 9 na milyong pisong halaga ng petrolyo ang nakumpiska. Puno. Ito pulaw. Premium to premium. Ito green unleaded. Ito mga nasa drum diesel. Hindi umano otorisado ang paghahalo ng methanol. Lumalabas na paraan ito para maparami ang petrolyo. Sabi ng pulisya, mula garahe sa Caloocan, ibinabagsak ang mga pinaghalong methanol at petrolyo sa mga trucking company. Paraan man ito para makatipid sila ngayong sobrang taas ng presyo ng langis. Posible umanong makasama ito. Makakasira po ito sa ating pong mga makina kasi po dapat po ma-process din maigi yung methanol na gagamitin. Ma-process din maigi yung mga petroleum na gagamit at may tamang pag-mix. Nasa kustodiya pa ng HPG ang mga suspect. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag. Baka may gusto kang sabihin, sir. Bilang depensa sa sarili mo, sir. Walang gustong magsalita sa mga naarestong suspect. June Veneracion ang inyong saksi. Hiniling po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang video message, dinepensahan ni Romualdez ang sarili at iginiit na hindi siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. At binigyang diin pa niya na ehekutibo ang mas may command responsibility sa budget at sa pagpapatupad nito. Saksi, si Tina Panganiban Perez. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. Binasag ni dating Speaker Martin Romualdez ang katahimikan kaugnay sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects. Tanong niya, paano raw naging siya ang mastermind? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Kung siya raw ang mastermind, dapat ang distrito niya sa Tacloban ang pinaka-nakinabang. Pero wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. Sa gitna ng pagtatanggol sa sarili, tinukoy niya sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico na gumawa ng mga desisyon sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. At kung meron man daw may command responsibility sa budget at implementasyon nito, ito raw ay ang ehekutibo. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground
then in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Sabi pa ni Romualdez, nakahanda siyang depensahan ang sarili. There are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. May mensahe rin si Romualdez sa Office of the Ombudsman. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Co., gayon din ng Malacanang at Ombudsman. Inihahanda na ng Ombudsman ang reklamang money laundering laban kay Romualdez. Kaya hiniling nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang kanyang mga ari-arian. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, and the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. Gusto namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Nagpaalam naman sa Ombudsman si Romualdez na babiyahe siya pa Singapore para magpa-check up. Pero tinanggihan ito ng Ombudsman at humiling sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik Para namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bigla siyang aalis. Pero giit ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga raw kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na. Mula April 20 hanggang May 4, 2026, ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kumpanya ng bus na sangkot sa malagim na disgrasya sa Pagbilao, Quezon na ikinasawi ng 2 pasahero. Sinuspindi na rin ng LTFRB ang operasyon ng 8 pang bus ng kumpanya. Ating saksihan. Diyos ko po. Iwasan mo yan, baka mano ka ng kuryente. Sa gitna ng dilim, isa-isang iniakyat ang mga sakay ng isang pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon bandang alas 8 kagabi. Oo nga, ang dami na iyak. Diyos ko. Lumusot dito. Pahirapan ng pag-rescue dahil bukod sa napakadilim na, may mga kable pa raw ng kuryente na lumaylay sa pinangyarihan ng aksidente. Diyos ko. Alalay, ama. Diyos ko, may sanggol. Galing umano sa Daet, Camarines Norte ang bus at papuntang Cubao, Quezon City. Kwento ng ilang pasahero matulin ng takbo ng bus at nag-overtake pa sa ibang sasakyan. Nag-overtake siya, nag-counterflow siya. Buti pinagbigyan siya. Sinabihan na namin siya na magdahan-dahan ka kuya. Ay ang sabi niya sa amin nung nandun sa Daet, ikot lang daw siya. Wala pa raw siyang pahinga. Okay, sir. Wala pa raw siyang tulog. Bata, nag-iiyak. Ayon sa Pagbilao, MDRRMO, 37 ang sakay ng bus kabilang ang konduktor at driver. 2 ang nasawi sa trahedya. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan. Kaagad ding dumating ang pamunuan ng DLTV Bus Company para makipag-ugnayan sa PNP at magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Nakipag-ugnayan po kami sa mga naging biktima dito po sa ospital at hindi naman po namin napapabayaan. Sa Naga, Cebu, 2 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa lungsod. Naganap ang unang aksidente sa National Highway sa Barangay Balirong.
Ang mga sangkot sa aksidente, isang mini dump truck at isang truck na magkasunod na bumabagtas patungong Cebu City. Ayon sa pulisya, nagtangka umano mag-overtake ang dump truck sa mini dump truck na nasa kanyang harapan. Ngunit biglang kinabig ng driver ng dump truck ang manibela dahil sa kasalubong nitong ibang sasakyan. Dito na nabangga ang mini dump truck. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ng 3 babaeng nasa likuran ng mini dump truck. Isa sa kanila ang nasawi, habang sugatan naman ng 2 pang kasama. Dead on the spot naman ang motorista matapos sumalpok sa sementadong pader ng isang bahay sa Barangay South Poblacion. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Babiyahe papuntang Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida para iproseso ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Ayon po sa source ng GMA News, sa Embahada ng Portugal doon, wala pang Portuguese passport si Ko. Ating saksihan. Limitado ang impormasyon tungkol sa pagkakaaresto kay Zaldico sa Prague, sa Czech Republic. Ni walang litrato o dokumento na magpapakita nito, pero pagtitiyak ni Justice Secretary Frederick Vida. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing gano'n. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw pong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida, may komunikasyon raw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpaabiso sa iba't ibang bansa, nagpaabiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso eh. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam niyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Ngayong linggong ito raw nakatakdang bumiyahe papuntang Czech Republic si Vida kasama ang kinatawan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ikinakasa na rin daw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Kung pahihintulutan ng Czech Republic, susubukan daw ni Secretary Vida na makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso, pero may ilang pamamaraan daw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makakatulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas at Czech sa United Nations Convention Against Corruption. At ang anyay magandang samahan ng Pilipinas at Czech Republic. Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito lalo't dapat daw nitong harapin ang mga kaso dito sa Pilipinas. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Ayon sa source ng GMA News sa Embassy ng Portugal sa Czech Republic, walang Portuguese passport si Ko. Nang mabanggit daw sa news reports ang Portugal, tinignan daw nila sa kanilang civil registry kung may pangalan doon si Zaldico. Pero wala silang nakita. Ang civil registry ay listahan ng mga national nila na may passport. Wala rin daw coordination sa kanila ang Czech Republic o Pilipinas tungkol dito. Hindi naman masagot ng embahada kung may golden visa si Ko dahil residency status daw ito. Binigyang diin naman ni Ombudsman Crispin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko. Sa ngayon, itinuturing siyang fugitive from justice. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao, makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why
When we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ni Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention. Pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito, kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News ang German Border Police, pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Magde-deploy po ng mga mystery rider ang LTFRB kasunod ng reklamong hindi nagbibigay ng diskwento ang ilang modern jeepney kahit pakasama sila sa service contracting program ng gobyerno. At pinoproseso na rin daw ng LTFRB ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ating saksihan. Nag-noise barrage ang ilang tsuper sa Pasig sa gitna ng mataas pa rin presyo ng mga produktong petrolyo. 3,000 pa rin ang kinukonsumo namin, kaya malaki pa rin kawalan sa amin ng mga tsuper. Humingi sila ng pag-unawa sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. Tanggalin na nila yung excise tax at saka mga VAT para lahat magkabenepisyo. Lahat ng mga commuters, mga mamimili, mga driver, lahat ng mamamayan. Ikalawang sunod na linggo ng mega oil price rollback. Halos 25 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso sa gasolina, habang 2 piso sa kada litro ng kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback. Pero hindi pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Parang wala pa rin epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang hirap pa rin. Di pa kaya. Babaan pa ng konti para kaya na. Kaya tuloy pa rin ang panibagong nationwide strike, kabilang ang back-to-back na protesta ng mga grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City. Kung ikukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Giit naman ng Piston, aksyon na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utos na niya sa kanilang legal division na iproseso ang tungkol sa 10 peso fare hike petition. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumabiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero walang nakalagay na service contracting, nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting, pero hindi sila nagbibigay ng discount sa mga mananakay. Sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi ang signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na ano po kasi yung radiator, na ano po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Sa ilalim ng service contracting program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. Sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilan, ni 5 ay wala raw naranasang diskwento. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magde-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan para masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Maaaring ma-disqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Pagdating naman sa LPG,
nagkaroon ng 3 pisong tapya sa kada kilo ngayong araw. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Agad-agad daw magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa sandaling iakyat ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. At sa sentro naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang pagdinig ng House Committee on Justice bukas. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALN ng Vice noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio nasa mahigit 71 milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC. No? So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng Vice mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinampina si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng Vice at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinampina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Pinahaharap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng Vice, ni Carpio at ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa Vice. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa oras na iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente, agad daw na magko-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Tito Soto. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. By May 4, if we receive the articles of impeachment, then we will immediately convene as an impeachment court. Kung mangyari yan, Mayo rin daw posibleng magsimula ang impeachment trial. Within a month? Matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Panukala ni Senate President Pro Tempore Ting Lacson mula alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang trial.
Mula alas 3 ng hapon naman kapag Martes at Huwebes para raw hindi mapabayaan ang paggawa ng mga batas. Kung sakali, kailangan pa itong aprubahan ng mayorya. Sabi ni Soto, napag-usapan na ang posibleng impeachment trial sa pulong kasama ang 9 na majority senators. Nagkomento rin ang Senate President tungkol sa pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para makonvict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it can go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Desidido na raw si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi tumakbo para sa national position sa election 2028. Ayon po sa alkalde, marami pang kailangang ayusin sa Naga at masyadong maikli ang 3 taon para matupad ang mga programa para sa lungsod. Mas matimbang daw para kay Robredo na tumakbo ng ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. Naniniwala rin daw si Robredo na marami pang iba na karapat-dapat sa posisyon. Sigurado na ako sa sarili ko na din ako ma-national. Ako most probably masik pa ako ng second term. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Pero kuya, mas ako si kaipuhan ni Moon Pornaga. Excited na po si Alden Richards sa pagbibidahan niyang kapuso medical drama series na Code Grey. Gaganap siya rito bilang si Dr. Grayson Lozano na haharap sa ilang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay. Makakasama niya sa serye sina Andrea Torres, Faith De Silva, Shuvia Trata at Alan Ansay. Pati na ang veterano aktor na si Christopher De Leon na iniidolo ni Alden. Yes, finally it's happening and first time namin magkita-kita ng mga kasama ko dito. Of course, I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally, for a project. It's been first time namin mag-work together. Palutang-lutang sa ere at pababa na sa arena ang 2 skydiver na yan na nakakabit sa parachute at may danlang bandila ng Amerika. Pero ang isa po sa kanila, bumagsak sa electronic scoreboard. Nangyari po yan sa gitna ng isang college football game sa Blacksburg, Virginia. Gumamit ng hagdan ng emergency crew para masagip ang skydiver. Ayon sa pamunuan ng universidad, ligtas na naibaba ang skydiver at hindi siya nasaktan. Nagkasakitan ang 2 taxi driver sa kalsada sa Bacolod City. Ang isa po sa kanila, hinapas ng tubo ang kaalitan. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Taxi Drivers sa lungsod, nagsimulang iringan na magalit ang isang driver dahil hinalikan umano siya ng isa pang driver. Suspendido na raw ang parehong driver at nagkaayos din daw sila kalaunan. Nagbabala naman ang Bacolod City Police dahil nagdulot ng gulo sa kalsada ang ginawa ng 2 driver. Wala pang pahayag ang 2. Hawak na po ng Office of the Ombudsman ang mareklamong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mismo ang Special Panel of Investigators ng Ombudsman ang naghain ng formal na complaint affidavit laban kay Romualdez. Inaakusahan ng Special Panel ang dating Speaker bilang mastermind umano sa kickback scheme kaugnay ng ghost flood control projects. Aabot umano sa 56 billion pesos ang mga kickback. At ito rin ang ginamit na basehan ng Ombudsman kaya sila humiling sa Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Sa isang video message, itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa mga kickback sa flood control project. At wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. Iginit niya rin na handa siyang depensahan ang kanyang sarili. No pets left behind para sa isang pamilyang nagpunta sa Nasugbu, Batangas. Ang mga alaga po nila kasama sa outing. At mas marami pa nga ang mga aso dahil 8 sila, habang 7 ang taong kasama. Pagdating naman sa beach, masayang naglaro at nagtampisaw ang mga aspi na sina Nigel, Ceci, Vilma, Pinky, Top Top, Giting,
Lusing at si Karing. Ang kwento ng fur mom na si Jenny, pag-uwi sa bahay, napagod ang mga alaga. Humanga ang ilang netizens na pamilya ang turing sa mga alaga. At naway, mas marami pa raw ang kanilang gala. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!